May mga bahagi sa Bible na parang gusto mong i-fast forward. Tipong, Lord, pwedeng skip muna. Ang bigat. Genesis chapter 6 to 11 is one of those. The flood. Wasak ang mundo. Tapos may Tower of Babel na biglang nagagulo ang lahat. Sa totoo lang, minsan mapapaisip ka, bakit parang ang intindi naman ni God? Parang ang hirap i-reconcile ng love at judgment sa isang kwento. Pero baka hindi problem si God. Baka lens lang natin ang kailangang i-adjust. Kasi ang totoo, hindi biglang naging masama ang mundo. Nagsimula lang sa isang maliit na pagsuway. Isang kagat, isang kaya ko to without you God. Tapos parang domino. Tuloy-tuloy na bumagsak. Hanggang sa dumating ang point na ang kasalanan ay hindi na exception. Kundi culture na. Normal na. Tinatawanan na. Pinapalakpakan pa minsan. Parang ngayon lang din, no? Nag-iiba lang ang filters pero pareho pa rin ang puso ng tao. Kaya nung dumating ang baha, hindi yun biglang galit ng Diyos na na-trigger lang. Hindi tantrum. Moral response yun ng isang banal na Diyos na ayaw matuluyang mabulok ang kanyang nilikha. Kasi kung mahal mo talaga, hindi mo hinahayaan ang minamahal mo na siraan ang sarili niya. Ang love na walang boundaries, hindi love. Permissive lang. At dito pumapasok ang isang detail na sobrang ganda pero madalas nating namimiss. Bago pa man bumuhos ang ulan, may ark ng ginagawa. Ibig sabihin, bago pa ang judgment, may rescue na. Hindi instant project ang ark. Taon ang binilang ni Noah. Habang ginagawa yun, may panahon ang mga tao para mag-isip, magbago, magtanong. Pero pinili nilang i-ignore ang grace na nasa harapan na nila. Isang ark lang, isang pinto, isang paraan papunta sa buhay. Parang si Jesus, hindi siya isa sa maraming options ng spiritual menu. Siya ang ark. Kapag nasa loob ka niya, kahit maalon ang paligid, ligtas ka. Hindi ka nililigtas ng pagiging mabait, sipag o pagiging religious. Nililigtas ka ng pagiging kay Kristo. Kung nasaan ka, doon ka dadalhin ng baha ng buhay. Kaya mahalaga kung saan ka kumakapit. Pagkatapos ng baha, akala mo tapos na ang problema. Fresh start, clean slate. Pero mabilis bumalik ang yabang ng tao. Sa Babel, hindi lang sila nagtatayo ng tore. Gumagawa sila ng sariling identity, sariling pangalan, sariling seguridad. Parang sinasabi nila, kaya namin to, hindi na namin kailangan si God. Medyo masakit kasi parang tayo rin yun minsan. Nagpapatayo tayo ng sarili nating tower. Career, image, influence, control. Hindi masama ang mag-build, pero nagiging delikado kapag ang pundasyon ay pride at takot. Kaya ginulo ni God ang kanilang wika at ikinalat sila. Mukhang istorbo, mukhang kontra sa plano. Pero minsan, ang disruption ay hindi parusa, kundi protection. May mga pangarap na kailangan pigilan dahil dadalhin tayo sa bangin. May mga plano na kailangan masira para iligtas tayo sa mas malaking kapahamakan. Hindi lahat ng delay ay rejection. Hindi lahat ng pagkasira ay pagkawala ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat ng yun, may rainbow. Pangako. Paalala na ang judgment ay hindi huling salita. May grace pa rin. May bagong simula. May kwento pang itutuloy. At magsisimula ito sa isang tao. Patungo sa isang tagapagligtas na magiging ark ng buong mundo. Siguro ang tanong ngayon ay hindi lang kung ano ang nangyari noon, kundi nasan tayo ngayon? Nasa loob ba tayo ng ark ng pagtitiwala kay Jesus? O abala pa rin tayong magtayo ng sarili nating tore? May bahagi ba ng buhay natin na inaanyayahan tayo ni God na isuko? Hindi dahil gusto niya tayong kontrolin, kundi dahil gusto niya tayong iligtas. Kung pagod ka na kakabuhat ng sarili mong seguridad, baka oras na para magpahinga sa kanyang biyaya. Kung nalilito ka sa mga biglaang pagbabago at delays, baka protection pala yan na hindi mo pa nakikita. Hindi ka tinatakot ni God palayo. Inaanyayahan ka niya palapit. Sa gitna ng baha ng buhay, may ark at bukas pa ang pinto.